Imagine po, hating gabi na, maimbing na sana ang tulog ninyo. Tapos, biglang naramdaman nyo na naman yung matinding pag-ihi. Kailangan nyo na namang bumangon kahit pa antok na antok kayo, kahit pa masakit na ang tuhod, o kahit pa medyo madilim ang daanan, hindi lang isang beses, minsan dalawa, tatlo o higit pa. Ramdam nyo ba yung pagod, kinabukasan? Yung pakiramdam na parang hindi kayo nakatulog ng maayos dahil putol-putol? Hindi lang ito nakakaubos ng enerhiya, minsan nakakatakot din, lalo na kung may balakid sa daanan o madulas ang sahig. Ito po ay isang napakakaraniwang problema para sa marami sa atin, lalo na pag umabot na sa edad na 60. Pero alam nyo ba, hindi ito kailangan maging parte ng inyong pang-araw-araw na buhay. Meron po tayong simpleng sikreto na matagal na narito sa atin na makakatulong para mas maging malusog ang ating pantog at mas makatulog ng buo sa gabi. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 simpleng gulay na matatagpuan lang sa ating palengke na may kamangamangang kakayahan para suportahan ang kalusugan ng ating pantog at makatulong na mabawasan ang madalas na pagbangon sa gabi para umihi. Hindi po ito mga gamot o mamahaling supplements, kundi mga natural na pagkain na bahagi na ng ating kultura. Kung gusto niyong malaman kung paano niyo muling mararanasan ang mahimbing na tulog at magising na puno ng sigla, manood kayo hanggang sa huli dahil meron akong isang bagay na ibubunyag na siguradong makakagulat sa inyo. Tara na't simulan natin ang paglalakbay na ito patungo sa mas mahimbing na tulog at mas malusog na pantog. Ang una nating pag-uusapan ay ang kalabasa o squash. Naako, paborito yan ng marami sa atin, di po ba? Madalas natin itong makita sa ginataang gulay, sa sinigang o minsan sa simpleng nilaga. Pero bukod sa sarap at tamis nito, alam nyo ba na ang kalabasa ay puno ng sustansya na napakabuti para sa ating buong katawan, lalo na sa ating pantog. Ang kalabasa ay mayaman sa beta-carotene na nagiging vitamin A sa ating katawan. Mahalaga ang vitamin A para sa ating immune system at sa pagpapanatili ng malusog na mucous membranes kabilang na ang lining ng ating pantog. Isipin nyo, parang isang panangga ito na nagpoprotekta sa ating internal organs. Bukod pa riyan, mayaman din ang kalabasa sa vitamin C at E na parehong makapangyarihang antioxidants. Ano ibig sabihin ng antioxidants? Sila po ang lumalaban sa mga free radicals na sumisira sa ating mga selula, pati na sa mga selula sa ating pantog. Kapag mas malusog ang mga selula ng ating pantog, mas maayos itong gagana at mas makakatulong para hindi na tayo maging madalas na bumangon sa gabi. Pero hindi lang yan. Ang kalabasa ay mayaman din sa potassium, isang electrolyte na tumutulong sa pagbalanse ng fluid level sa ating katawan. Kapag balanse ang fluids natin, mas hindi tayo magkakaroon ng biglaang pagdami ni ihi sa gabi. Ang fiber content din ng kalabasa ay nakakatulong sa digestion, na indirectly ay nakakabawas ng pressure sa pantog. Alam niyo po, kung hirap tayo sa pagdumi, minsan nahihirapan din ang ating pantog dahil sa pressure mula sa bituka. Kapag regular ang ating pagdumi, mas gagaan ang pakiramdam ng ating pantog. Paano natin isasama ang kalabasa sa ating diet? Napakadali. Maaari niyo itong ilaga at gawing puree, ihalo sa sabaw tulad ng tinola o sinigang, o gawing side dish na may kaunting bawang at sibuyas. Kung gusto niyo na mas masarap na version, subukan niyo ang ginisang kalabasa na may hipon o giniling. O kaya, gawin niyo itong sopas na may gata. Ang sarap sa gabi, lalo na kung malamig ang panahon. Ang importante, gawin natin regular ang pagkain ng kalabasa. Hindi kailangang araw-araw, pero mga ilang beses sa isang linggo ay malaking tulong na. Tandaan, maliit na pagbabago sa diet, malaking ginhawa sa gabi. Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawang gulay na siguradong pamilyar na sa ating lahat, ang malunggay. Naku, ang malunggay. Sino ba sa atin ang hindi pamilyar dito? Tinawag itong miracle tree o superfood hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Madalas natin itong ilagay sa tinola, sa sinabawang isda o kahit sa simpleng torta. Pero alam nyo ba, bukod sa napakasarap nito at madaling itanim, ang malunggay
ay isa sa pinakamayaman na pinagmumula ng nutrisyon na makakatulong din sa kalusugan ng ating pantog. Ang malunggay ay punong-puno ng bitamina at mineral. Mas maraming vitamin C kaysa orange, mas maraming vitamin A kaysa carrots, at mas maraming potassium kaysa saging. Nariyan din ang calcium at iron na mahalaga para sa buto at dugo. Pero ang pinakamahalaga para sa ating pag-uusapan na yon ay ang taglay nitong anti-inflammatory properties. Maraming problema sa pantog, lalo na sa mga edad 60 pataas, ay konektado sa pamamaga. Kung may pamamaga sa pantog, mas madali itong mainis at mas madalas na magpadala ng signal sa utak na kailangan ng umihi kahit pa hindi pa puno. Ang mga compounds sa malunggay ay nakakatulong na labanan ang pamamaga na ito, kaya nabibigyan ng pagkakataon ang pantog na mag-relax at gumana ng mas epektibo. Bukod pa riyan, ang malunggay ay mayaman din sa antioxidants kagaya ng kalabasa. Sila po ang ating mga sundalo na lumalaban sa oxidative stress na nagpapahina sa ating mga selyula. Kapag mas malusog ang mga selyula ng ating pantog, mas maganda ang performance ito. Isipin nyo, parang binibigyan natin ng sustansya at protection ng ating pantog para hindi ito madaling mapagod o mainis. At dahil sa taglay itong fiber, nakakatulong din ito sa digestion na tulad na banggit ko kanina ay malaga para sa kaginhawaan ng ating pantog. Kapag regular ang ating pagdumi, walang labis na pressure sa pantog kaya mas maluwag ito makakapag-imbak ng ihi. Paano natin isasama ang malunggay sa ating pang-araw-araw na kainan? Naku, napakadali lang po. Sa umaga pwede kayong magdagdag ng kaunting dahon ng malunggay sa inyong scrambled egg o sa inyong lugaw. Sa tanghalian o hapunan, huwag kalimutang maglagay ng malunggay sa inyong tinola, sinigang o kahit sa adobo na may sabaw. Meron ding malunggay powder na pwede niyong ihalo sa inyong smoothies o sa mainit na tubig para gawing saa. Ang susi ay ang gawing regular na bahagi ng inyong diet ang gulay na ito. Hindi kailangan ng marami, kahit isang dakot lang ng sariwang dahon o isang kutsarita ng powder ay malaking tulong na. Ang pagiging consistent ang magdadala ng malaking pagbabago. Ngayon, Na napag-usapan na natin ang kapangyarihan ng kalabasa at malunggay. Dumako naman tayo sa pangatlong gulay na makakatulong sa atin, ang upo o bottle gourd. Madalas nating makita ang upo sa ginisang upo na may giniling o ipon at napakasarap nito kapag naluto ng maayos. Pero alam nyo ba, ang upo ay hindi lang masarap kundi isa rin itong powerhouse ng sustansya na napakabuti para sa ating pantog. Ang upo ay kilala sa mataas itong water content. Halos 92% ng upo ay tubig kaya't napakagaling nito para sa hydration. Marahil iniisip nyo, bukod sa tubig, ang upo ay mayaman din sa fiber na tulad na nabanggit natin ay mahalaga para sa maayos na digestion. Kapag maluwag ang ating pagdumi, nababawasan ang pressure sa pantog na malaking ginhawa, lalo na sa gabi. Mayroon din itong vitamin C at B vitamins na mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan at para sa nerve function. Ang mga ugat na konektado sa pantog ay kailangan din ng sustansya para gumana ng maayos. Kapag malusog ang mga ugat na ito, mas maayos ang komunikasyon sa pagitan ng pantog at utak, kaya mas kontrolado natin ang pag-ihi. Meron din itong cooling effect sa katawan na nakakatulong sa pangkalahatang kaginhawaan. Paano natin isasama ang upo sa ating diet? Napakadali. Ang ginisang upo na may giniling o hipon ay isang klasikong ulam. Pwede rin nating ilagay sa sabaw tulad ng sinigang o nilaga. Ang isa pang sikat na paraan ay ang paggawa ng upo juice. Pwede nyo itong ihalo sa kaunting luya at honey para sa masarap at nakakapriskong inumin sa umaga. Tandaan, mahalaga ang pagluluto nito ng tama para mapanatili ang sustansya. Huwag sobrang lutuin para hindi mawala ang vitamins. Gawin itong regular na bahagi ng inyong pagkain mga ilang beses sa isang linggo at mararamdaman ninyo ang pagkakaiba. ngayon dumako naman tayo sa pang-apat na gulay, ang pechay o bok choy. Ito ay isang gulay na madalas natin makita sa maraming lutuing Pinoy tulad ng nilagang baka, pansit o kahit sa simpleng pinakbet. Ang pechay ay hindi ng pampakulay sa ating mga ulam,
kundi isang napakabisang gulay din para sa ating kalusugan, lalo na sa ating pantog. Ang pechay ay kabilang sa pamilya ng cruciferous vegetables katulad ng broccoli at cauliflower na kilala sa taglay nitong sulforaphane at indoles. Ang mga compounds na ito ay may malakas na anti-inflammatory at antioxidant properties. Balikan natin ang usapan tungkol sa pamamaga. Kung may pamamaga sa pantog, mas madali itong mainis at magdulot ng madalas na pag-ihi. Sa tulong ng pechay, nababawasan ng pamamaga, kaya mas nagiging kalmado ang pantog at mas nakakapag-imbak ito ng mas maraming ihi bago magpadala ng signal sa utak. Ito ay paramisang susing balm para sa ating bladder. Bukod pa riyan, ang pechay ay mayaman sa vitamin K na mahalaga para sa coagulation ng dugo at kalusugan ng buto. Mayroon din itong vitamin C at vitamin A na parehong mahalaga sa immune system at sa paglaban sa mga impeksyon. At siyempre, hindi mawawala ang fiber. Ang fiber sa pechay ay tumutulong sa reglo na pagdumi na, ulitin ko lang po, ay napakahalaga para hindi masyado maapektuhan ang pantog ng pressure mula sa bituka. Kung laging barado ang ating bituka, nakapagdulot ito ng discomfort sa tiyan at pwedeng makaapekto sa function ng pantog. Kaya, ang malusog na digestive system ay direktang konektado sa malusog na bladder. Paano natin isasama ang pechay sa ating pang-araw-araw na kainan? Napakadali! Pwede ninyo itong ilagay sa inyong pansit canton o bihon. Mainam din ito sa nilagang baka o manok. Pwede rin kayong gumawa ng simpleng ginisang pechay na may bawang at oyster sauce na napakasarap at napakadaling lutuin. Kung gusto nyo ng mas healthy, pwede nyo rin itong steam at gawing side dish. Ang sariwang pechay ay masarap din sa salad kung mahilig kayo. Ang mahalaga, siguraduhin na malinis itong hugasan bago gamitin. Regular na pagkain ng pechay ay magbibigay ng malaking benepisyo sa inyong pantog at sa inyong pangkalahatang kalusugan. Ngayon, narating na natin ang huling bahagi ng ating paglalakbay tungo sa mas mahimbing na tulog at mas malusog na pantog. Ang ikalima at huling gulay na ating tatalakayin ay ang ampalaya o bitter gourd. Alam ko, marami sa atin ang medyo nangingiwi sa gulay na ito dahil sa pait. Pero wag po kayong mapapahuli sa lasa. Ang ampalaya ay isa sa mga pinakamakapangyarihang gulay na merong maraming benepisyo sa kalusugan at isa na rito ang pagsuporta sa ating panto. Ang ampalaya ay kilala sa taglay nitong compounds na may kakayahang magpababa ng blood sugar levels. Bakit ito mahalaga para sa ating pantog? Dahil ang mataas na blood sugar o diabetes ay isa sa mga pangunahing dahilan ng madalas na pag-ihi, lalo na sa gabi. Kapag mataas ang sugar sa dugo, sinisikap ng ating katawan na ilabas ito sa pamamagitan ng ihi, kaya mas madalas tayong maihi. Sa pagtulong ng ampalaya na mapanatili ang normal na sugar levels, na babawasan ang load sa ating kidney at pantog, kaya mas hindi sila magiging overactive sa gabi. Ito ay parang isang natural na gamot na nagpapagaan ng trabaho ng ating urinary system. Bukod pa sa epekto nito sa blood sugar, ang ampalaya ay mayaman din sa vitamin C at antioxidant. Sila po ang ating mga kaalyado laban sa pamamaga at oxidative stress na pwedeng makapinsala sa mga selula ng pantog. Mayroon din itong cucurbitacin na mayroong properties na nakakatulong sa detoxification. Ang detoxification ay proseso ng paglabas ng mga harmful substances mula sa ating katawan. Kapag mas malinis ang ating sistema, mas magiging maayos ang paggana ng bawat organ, kasama na ang pantog. Isipin nyo, binibigyan natin ng malalim na paglilinis ang ating urinary system sa tulong ng ampalaya. Paano natin isasama ang ampalaya sa ating diet nang hindi masyadong mapait? Naku, marami pong paraan. Ang pinakaklasiko ay ang ginisang ampalaya na may itlog o giniling. Para mabawasan ang pait, pwede nyo itong hiwain ng manipis, pudburan ng asin at pigayin ng bagya bago hugasan. Hindi po ito mag-aalis ng lahat ng pait, pero makakatulong ito. Pwede rin nyo itong ilagay sa pinakbet, kung saan ang pait ito ay nababalanse ng ibang gulay at bagoong. Mayroon ding ampalaya juice o tsaa kung mas gusto nyo ang inumin. Ang mahalaga ay ang regular na pagkonsumo nito kahit paunti-unti para makuha ang mga benepisyo nito.
Hindi nyo kailangang magtiis sa pait. Ang importante ay makuha nyo ang sustansya. Kaya't mga ate at kuya, mga mahal nating kababayan, narito na ang 5 simpleng gulay na maaaring maging susi sa inyong mas mahimbing na tulog at mas malusog na pantog. Ang kalabasa, malunggay, upo, pechay at ampalaya. Hindi po ito mga magic bullet na biglaang magpapagaling sa lahat ng inyong problema. Pero sa pagiging consistent sa pagdagdag ng mga gulay na ito sa inyong diet, kasama ng pag-inom ng sapat na tubig sa tamang oras, tandaan, bawasan ang pag-inom ng maraming tubig bago matulog, at pagkonsulta sa doktor para sa anumang seryosong kondisyon, malaki po ang posibilidad na makita ninyo ang positibong pagbabago. Ang pinakamahalaga po ay ang pagbibigay pansin sa ating katawan at ang pagmamahal sa sarili. Hindi po tayo kailangang magtiis sa madalas na pagbangon sa gabi. Tandaan, maliit na pagbabago sa inyong kinakain at lifestyle, malaking ginhawa ang maidudulot nito sa inyong kalusugan at kaligayahan. Isipin niyo po, ang sarap sa pakiramdam na magising ng buo ang tulog, puno ng sigla at handang harapin ang bawat araw. Hindi po ba't mas magiging masaya ang ating buhay kung wala tayong iniindang madalas na pagbangon sa gabi? Gusto ko pong marinig ang inyong mga karanasan. Subukan niyo po ang mga tips na ito at ibahagi niyo sa comment section sa ibaba kung ano ang naramdaman niyo. Mayroon ba kayong sariling sikreto na gulay na nakakatulong sa inyong pantog? Ibahagi rin po ninyo para makatulong din sa iba nating kababayan. Napakahalaga ng pagtutulungan at pagbabahagin ng kaalaman sa ating komunidad. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito at nakita niyo may halaga ang mga impormasyong binahagi namin, pakilike po ang video na ito. Malaking tulong po yan sa amin para mas marami pa kami maabot at matulungan. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong video na makakatulong sa inyong kalusugan at sa inyong pamumuhay. Maraming pa po kami babahaging mga tips at sikreto para sa inyong ikagiginhawa. Tandaan po ninyo, ang edad ay numero lamang. Hindi po ito hadlang para patuloy tayong maging malusog, masigla at masaya. Kayang-kaya po nating mamuhay ng buong buo at masarap ang buhay sa bawat yugto ng ating pagtanda. Live your best life at every age. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagsuporta. Ingat po tayong lahat.